Isang residente sa Aurora ang hinimatay dahil sa matinding init. Sa datos ng Pag-asa, posible pa rin ang 42 degrees Celsius pataas na heat index sa ilang lugar sa Luzon bukas. Saksi si Rafi Tima. Init na masakit sa ulo at mahapdi sa balat. Tag-ulan pa naman, pero ramdam ng maraming Pilipino ang matinding init sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Metro Manila, 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init sa NAIA sa Pasay. 42 degrees Celsius pataas din ang naitala sa ilang bahagi ng Pangasinan, Cagayan, Cavite, Batangas, Quezon, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon at Samar. Nasa danger level na yan ang Pag-asa. Ibig sabihin, posible ang heat stroke kapag tuloy-tuloy na nababad sa init. Pinakamataas naman ngayong araw ang naitala sa Kasiguran at Baler Aurora na 45 degrees Celsius. Kahapon, 60 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Kasiguran batay sa kanilang website. Paliwanag ng Pag-asa, 32 degrees Celsius lang daw ang aktual na init, pero mas mataas ang nararamdaman ng isang tao dahil sa alinsangan o moisture sa hangin. Mas mainit daw ang pakiramdam dahil pinipigilan ng alinsangan ang pag-evaporate ng pawis sa balat, kaya lalong mainit ang pakiramdam. Yung relative humidity, around that time, 2 p.m. din kahapon, ay 92%. When we substitute that dun sa empirically derived na formula, lumabas yung heat index na 60 degrees Celsius. Sa sobrang init, hindi na kinaya ng taga-Kasiguran na si Marites de la Cruz. Bibili sana po ako ng hilo dyan sa labasan. Napag-abutan na po ako ng pagkahilo ko, dumilim po yung panin ko. Tumba na po ako. Kung may gagawin po tayo ay kung madilim pa o kaya naman sa pagsapit ng dilim, doon po natin gagawin. Kung hindi may iwasan po yan, ay kailangan sumilong po tayo. Kailangan umiinom tayo ng tubig, hindi lamang tubig. May iba pang paraan yung mga juices, mga prutas na matubig katulad ng pakwan. Sa datos ng Pag-asa, posible pa rin ng 42 degrees Celsius pataas na heat index bukas sa ilang bahagi ng Pangasinan, Batanes, Cagayan, Aurora, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Camarines Provinces, Catanduanes at Sorsogon. Sa kabila nito, posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Even na naging mainit during the daytime, na-force natin yung hangin sa surface na umangat and then nag-create ng clouds and then that causes yung precipitation. Ang mainit na panahon, asahan pa raw na lalong titindi kahit maya't maya ay bumubuhos ang malakas na ulan. Dahil sa El Nino, inaasang magiging record-breaking ang temperatura ngayong taon sa buong mundo. Umiinit sa buong mundo at ang punot dulo ayon sa mga siyentipiko, climate change. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, halos tiyak nang makakasama ang 2023 sa 5 pinakamainit na taong naitala. Halos 50% naman ang posibilidad na 2023 ang magiging warmest on record. The July 2023 was the warmest July on record for the globe, specifically by more than a third of a degree Fahrenheit. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.